Tama ka sa vlog ko, oh. Hi sa vlog! Mas maganda. Good morning, guys! Luto ako ngayon ng dinner namin ni Patrick. Luto lang ako ng pasta kasi yun lang yung mabilis lutuin. Tinatamad ako magluto ng ibang ulam dahil masyado pang matagal. Ay, sakit ng mga katawan ko, grabe. Iba talaga kapag tumatanda na. Gagawa ako ng kape. Kasi kailangan ko ng kape dahil ako ay nanghihina. Kung mahilig kayo sa Starbucks coffee, pwede nyo nun subukan ito kasi parang lasa rin siyang ganun. Depende sa timpla ninyo. Nagawala ko ng Nescafe. Tapos tinunaw ko lang siya, guys. Ganda na panghalo ko, no? Diba? Para siyang coffee latte. Para siyang caramel latte ng Starbucks. Dami kong linisin. Napakarami ng apartment. Kapag aalis ako, ang linis. Tapos pagbabalikan ko, ang dumi na talaga naman ito si Patricio. Ilan yung bulaklak na inilagay-lagay ni Patrick dito. Itanim ko kaya siya, no? Para humaba yung buhay niya. Kasi na ano na, oh. Tatanim ko nga mamaya. Alam niyo yung mga tinanim ko dito na bell pepper, tapos yung sibuyas, wala na. Maratay na yata. Ewan ko ba. Siguro parehas kasi kami busy ni Patrick. Hindi namin maalagaan. Nadidiligan naman niya, kaya lang hindi ganun kadalas. Kaya ayun, ang ending. Hello, gabi na naman akong nakasilay sa labas. Tingnan. So, ayan. Ayan. Kita nyo, nagang maratay na. Aroy, Diyos ko po, Rudy. Natigbak naman, aray. O, diga? Wala na. Ewan ko kung pag pinutol ko, is mag-work siya. Putulin ko kaya yung mga ulo ng dahon ng onion leaves. Tapos, tingnan ninyo dito yung binili ko, guys, na na mga damit. Yung binili ko, guys, kanina, in-unbox ko siya sa... Nag-order kasi ako ng mga t-shirt sa Shopee. Kasi nga, tawag dito, dahil nga ako ay civilian pumapasok sa trabaho. Naka-civilian kami, wala kami uniform gaya nung dati. Umorder ako sa Shopee. Kasi wala na. Napakagasto ko na sa damit. Sayang, hindi ko na lang sana pinagparapadala yung mga damit ko nang hindi ako nagbibili. Pero syempre, yung mura lang naman yung mga pinagbibili ko. Tag 100 lang ito, guys, sa Shopee. Pinakamahal yata 150. Tuwa-tuwa ako dahil ang ganda ng mga tela niya. Tingnan nyo. Yan. Napakaganda ng tela niya. Hindi mainit, hindi malamig. Mahilig ako sa mga crop top, pero hindi naman yung kataasan na kasi ay, nako po. Pero pa, ang ganda ng kulay nito ay favorite ko talaga. Ang ganda talaga, guys. Tingnan nyo. Tapos nakalagay pa dito is 100% cotton siya kasi talaga, ang ganda niya talaga. Tapos ang ganda pa ng kulay. Aba, ang lakas makamayaman. Tapos sobrang presko niyang suotin. Tuwang-tuwa ako kasi hindi ko ina-expect na ganito kaganda yung mga quality nung nabili ko. Ito. Ayan, panda, kulay white na naman. Mahilig kasi ako sa white, guys. White or black, usually lang yung makikita niyo sa mga damit ko kasi when it comes sa mga gamit talaga, white or black yung mas prepared ko. Which is hindi naman yun yung favorite kong kulay, pero mas gusto ko sila pagdating sa mga gamit ko. So, ito pa. Ayan. White. Plain lang, para malinis. Malinis tingnan, mabilis paresan. Alam niyo, nakaka-aesthetic at nakaka-expensive na look. Ang daming ala. Ayan. So, umorder ako nito ng 4 na piraso. Ayan, Ganda ng niya, quality niya, As in talaga, sobra. Kung sa parang yung quality niya is quality ng Uniqlo. Ang ganda niya, promise. Nakakatuwa. Ito pa,
Tadan! Ganda, di ba? Masaya na ako dahil meron na akong pamasok ka ng araw-araw. Kasi ang pinapagtyagaan kong mga damit, guys, yung mga noong ko pa sa previous job ko, na pinagbibili ko sa Shein, kaya naman ngayon sikip na sa akin, or else naman kaya sobrang iksi na sa akin ba, kita na lagi yung pusod ko, yung likod ko kapag sinusuot ko, kaya napabili talaga ako, kaya sobrang happy ko na ngayon. Ay, sarap ng kape. Tumatawag yung papa ko. Tumawag ka, ano yun? Hi sa vlog! Hi sa vlog! Nakasama ka sa vlog ko, oh. Hi sa vlog! Mas maganda. Kasama na yung papa ko sa vlog ko. Nag-vlog ako eh. 2,000. Walang iyaka. Dito nga yung gasto yung lagi na. Materialis na may 10,000 na. Pera pa 1,000. Luto na yung ating pasta. Tapos nandito ni si Patricio. Pero mahihain kasi yan kaya hindi ko lagi na ipapakita sa camera. Humingi ako sa kanya ng pasalubong. Ang pasalubong niya sa akin, yung chocolate na may wine sa loob. Paano ko kakainin yun? Eh, natry ko na yung before kasi binigyan niya ako. Ay, ayaw ko nun. This has a different flavor. Naman, dami na sinasabi. So, eto na lang guys. So, ayan. Sabi ko siya na lang kumain. Humingi lang ako ng isa. Na dun. Naumpisahan niya na. Diba? May ano to, may alak sa loob. Diba? Pakita ko sa inyo. You have to eat the top first or Okay, else so, the wine. see? Yan o. Meron pang vodkang nalalaman. Masarap daw. Ay, natry ko na to before. So, magpe-prepare na tayo ng ating dinner dahil si Patricio is nagugutom na. Kapag pagod yung ating mga boyfriend at mga partner, pagsilbihan natin. Huwag nating bungangaan pagdating lalo na kapag galing sa trabaho. Alam niyo, that's my simple advice. Para sa lahat ng, especially kapag mga asawa nyo na, dapat pag alam nyo galing sa trabaho, yung mga asawa ninyo, mga partner ninyo, pagdating, asikasuhin ninyo. Huwag ninyong bungangaan. Kasi kahit naman ako, for example, pagod ako, galing ako ng trabaho, tapos dadaldalang ko, bubungangaan ko ng bubungangaan, ay hindi ako matutuwa. So, dapat reflect din kayo sa mga sarili ninyo. Bumili siya ng chicken, so bukas ko na lang. Magmamarinade ako ng ulam ng... Luluto na rin pala ako ngayon para... Kasi bukas ay tawag dito, maga akong gigising. O, ayan na. Lagay na natin yung sauce. Lalagyan ko ng Ellen cheese. Favorite to ni Patrick. Alam nyo naman niya, napakahilig sa cheese. And gusto ko rin nang nilalagay siya on top. Ayan na, dinner ni Patrick. Ang sarap, diba? Kakatapos ko lang kumain at maghugas, kaya ngayon magtatanim na ako. So yung halaman, yung bulaklak kanina na pinakita ko, na nilagay ni Patrick dun sa bote ng tubig, ililipat ko ngayon siya sa lupa. So lalagyan ko ng lupa. Tingnan natin kung masakaba yung buhay niya. Ang ganda pa naman, oh, di ba? Tingnan natin. Namatay na nga yung mga itinanim ko, kaya yung mga lupa na ginamit ko dun, ililipat ko siya kung gagamitin dito. Tingnan natin kung mag-work. Oh, shit. Feeling ko, sa tingin niyo mag-work ba ito? Diba? Pag kasi sa labas ko nilagay, laging nakakalimutan diligin itong lalaki na to. Kaya namarata yung tanim ko doon.
So, pag dito, lagi niyang makikita, di ba? So, alas 4 na ng umaga, ayan. Alas 4 na. Hindi pa rin ako natutulog. Kasi nga, ang pasok ko mamaya pang alas 7 ng gabi. So, hindi ako pwedeng matulog ng maaga. Si Patrick natutulog na. Kasi pagdating niya kanina, pagod yun. Kaya gusto niya na magpahinga. So, nandito lang ako sa kabilang kwarto. Nanonood ako ng mga video, yung mga reels first. Kasi nga, hindi pa ako inaantok. And kakatapos ko lang din mga maglinis ng mga linisin dito. And nagutom ako. Anong oras na? Siyempre, kahit naman sino magugutom, diba? So, nagluto ako ng pansit canton. Yan, sinamahan ko ng itlog. Gutom kasi ako. Ayan, kain tayo. So, alam nyo guys, may share ako sa inyo, ano. Kanina, diba, nanonood ako ng mga video. So, ang dami ko nakikita mga malulungkot na video. Alam nyo, nakakalungkot talaga. Mahirap nanggapin, pero ito yung realidad, ano. Minsan yung halaga ng tao, nakadepende sa kung magkano yung pera na meron ka or sa career na meron ka. Alam niyo yun. Tapos, alam niyo, naniniwala talaga ako na ang mga babae, kailangan talaga magkaroon ng sariling pera. It doesn't matter if you have a partner na provider or yung boyfriend or asawa mo is nagpo-provide sila or sinusustentuhan ang lahat ng pangangailangan nyo. Hindi mahalaga kung ganun pa man yung sitwasyon nyo. Kaya may trabaho yung asawa mo, kaya nagsusupport yan. Dapat talaga yung mga babae meron sariling income. Alam niyo kung bakit? Kung tatanungin niyo ako kung bakit. Kasi siguro lumaki ako ng independent and I don't really that kind of person na magre-rely sa partner ko or sa kahit na sino. Unless siguro darating yung time na hihingi ako ng tulong sa partner ko kapag kailangan ko or wala akong choice. Pero as much as I can, I'm doing my best para hindi ako umasa talaga sa kanya kasi ang iniiwasan ko yung susumbatan ako, especially hindi pa naman kami mag-asawa and yung partner ko is hindi naman mayaman. So, ang dami ko rin mga kakilala at katrabaho na may mga kwento na yung mga asawa nila, yun lang yung nagtatrabaho, tapos sila, pag nag-aaway, nagiging problem yung financial and nagkakaroon na sumbatan. And yun yung pinaka-worst na mararamdaman mo sa isang relasyon kapag may sumbatang nagaganap. Kaya yun yung iiwasan ninyo. And siguro may mga personal din akong tao na kilala talaga na alam niyo yun na nagkikwento na may mga history na ganyan na alam niyo ba na kadalasan kapag ganyan yung problem, hindi nagiging healthy yung relationship kapag kayo ay nagkakaroon ng pagtatalo sa pera. Hindi naman may iwasan yung problema sa pera, pero mas maganda kasi, once may problema kayo, you don't have to argue about it. Kailangan maghanap kayo ng solusyon, magtulungan kayo. Kaya napakahalaga na yung mga babae, may mga pera. Mas maganda pa rin talaga yung may sarili kayong kita. Dahil, what if gusto mong ipamper yung sarili mo? Kailangan mo pa ba na humingi sa kanya? Kailangan mo pa ba na mag-antay na bigyan kanya? And especially, hindi ka makakaalis nang walang approval niya, na parang lagi kang nakatali sa kanya. And yun yung mga bagay na ayaw ko. Gusto ko nagagawa ko yung sarili kong gusto nang walang approval ng ibang tao. Kaya napakahalaga para sa akin talaga. Kasi, tanungin niyo kung bakit ako nagsasalita ng ganito. May video kasi ako napanood na nagkikwento yung girl na yun nga, sobra daw yung panunumbat ng lalaki. Sabi ko, ano ba naman buhay yan? Nag-asawa-asawa, kukuha ng responsibilidad, tas hindi kayang panindigan. Kaya, lagi na nyo tatandaan kung gaano kahalaga na magkaroon kayo ng sariling income. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki yung kinikita ninyo. Basta maging wise kayo sa buhay. Tsaka maganda yung malaya kayo. Makakapag-shopping kayo ng sarili nyo yung pera. So, hindi kayo makangamba na, kailangan ko itong gastusin kasi pinaghirapan nyo yun. Grabe yung ano ko guys. Yung sleep routine. Tulog ako sa umaga, gising sa gabi.
So anyway guys, I'm gonna end this vlog now kasi tapos na ako makipagkwentuhan sa inyo. It's time for me to get ready for bed, and before ako matulog, magluluto muna ako ng pagkain ni Patrick for tomorrow, or pagkain namin for tomorrow, para kapag gising niya may food na lang, iinitin na lang niya. And also ganun din ako, para hindi na ako gigising ng masyadong maaga bukas, kasi nga diba ang pasok ko is alas 7, so umaalis ako dito ng alas 4 kasi hindi ako pwedeng malate. Alam niyo naman, mabuting empleyado ako. So yun lang, salamat sa pagsama sa akin today sa ating vlog, and yeah, see you in the next one. Bye, and yeah, don't forget to subscribe. Bye bye.